Hello mga ka-clover, kamusta na po kayong lahat? Ang video po natin ito ay tungkol po ito sa paano gumawa ng bonsai na lucky plant kahit na malaki na siya. Pwede pa rin siyang gawing bonsai. Ngayon, yung lucky plant natin na variegated, ito siya. I-transfer po natin siya sa bonsai na paso. Ang tanong po ba ay pwede pa rin po ba magiging bonsai ang halaman kahit na medyo malaki na siyang itatransfer sa pang bonsai na paso? Pwede naman po, syempre. May technique lang naman po niyan kung paano sila i-transfer, kung paano sila itanim. Ngayon, meron tayong malaking bonsai na paso na nabili po namin ito sa bilihan ng mga halaman. Kasi yun talaga ang plano ko dito sa lucky plant na to. Kasi napakaganda niya. Ang ganda ganyan talaga niyang bagay na bagay siyang gawing bonsai. Ngayon kahit na medyo malaki siya, pwede pa rin natin siyang gawing bonsai. So ngayon, maglalagay ako ng lupa sa sa paso. Kapag tayo'y magtanim ng bonsai, lagyan natin ng lupa, mga kalahati sa paso. Kasi kailangan talaga yun ng halaman, lalo na bagong tanim lang sila. Ngayon, pagka mga 1 buwan, 2 buwan, pwede na siyang unti-untiing tanggalan ng lupa. Pwede namang hindi. Diba sabi ko nga basta na lang yan nawawala, nalulusaw yung lupa na yan kapag tumagal na. Pero kung gusto nyo, unti-untiin nyo na lang siyang tanggalan ng lupa, mas maganda para mas lumitaw yung kanyang mga ugat. Sunod, ang halaman na itatransfer natin sa pangbonsai na paso naman ay kailangan basang-basa. Basain nyo para malambot siya. Malambot siyang tanggalin sa paso or bunutin. Tapos, mas maganda, meron tayong rooting powder para mas malaki ang chance niyang mabuhay at magkaroon ng magaganda at maraming ugat. So ito, nakikita nyo kung gaano kadami yung lupa sa paso, mga nasa kalahati po. Tapos pag nagtanim kayo dyan ng halaman, ipatong lang, wag nyong wag nyong ibaon. Then kapag tatanggalin na natin yung halaman sa paso, dahan-dahan lang natin na tusukin yung mga ugat-ugat niya kasi baka mamaya may maputol tayong mga ugat niya at baka magka-problema pa tayo sa ating itatransfer na halaman. Yan, anuhin natin sa gilid, dito sa gilid-gilid ng paso. Dahan-dahan nating unti-untiin natin bungkalin yung lupa. Para pag binunot natin yung halaman, mas madali na lang siya, mas malambot. Tapos, dahan-dahan nating bunutin na huwag nyong bibiglain. Kasi pag binigla nyo yan, baka meron siyang malalaking ugat na at maputol. Lalo na pag main na ugat niya, yung major na ugat niya, pag naputol, baka 50-50 mabuhay po yung ating halaman na may transfer. Kaya dahan-dahan lang po. Nakita nyo to, yung sa akin po wala pa siya ganong maraming ugat. Kasi lang to months lang tong halaman ko pero ang bilis niyang lumaki. Then, bubudburan po natin ng rooting powder yung kanyang puno. Yung sa kanyang, malapit sa kanyang mga ugat. Dito sa sa gilid ng puno. Yan.
Dapat po, pagka bago nyo itanim yung halaman dyan, basa na yung lupa. Mas maganda yung basa na siya. Para hindi na kayo magdidilig pagkatapos ng maitanim nyo na siya. Yan, ganito lang yung rotting powder niya. Tapos tambakan nyo rin ulit siya ng lupa. Ganyan lang siya. At huwag nyo nang gagalawin. Pag naitabi nyo yan, huwag nyo na siyang gagalawin. Kasi, doon na siya mag-recover. At itabi sa hindi naaarawan. Yun din ang isang napakahalaga sa mga bagong transfer na halaman. Itabi sa hindi naaarawan at hindi nagagalaw. Kahit anong klaseng halaman pa yan. Basta't bagong tanim. Naku, kapag ito'y naging maayos na, makarecover na siya, naku, maglalaway na naman yung mga kapitbahay nyo o kaya yung mga nakakakita sa bonsai nyo na to, lalo na ganitong klaseng halaman, variegated na lucky plants. Ang mahal po nito, libo to pag lalo na pagka na siya, patanda ng patanda. Binili ko rin po to siya sa online sa halagang 500 pesos, pero napakaliit lang niya po nung nabili ko siya. Siguro mga 2 dangkal lang siya kalaki. Baka wala pa nga ngayon, siguro mahigit 3 dangkal na siya kalaki. Kaya ang ugat niya ay konti pa lang talaga, maliliit pa. Ngayon malaki na siya. At hindi pa po huli ang lahat para gawin siyang bonsai. So, ito na po. Tapos na po yung ating bagong transfer na variegated lucky plant na bonsai. Ang ganda-ganda po. Kaya, hayaan na lang natin siya sa isang sulok hanggang siya'y makarecover at gumanda na naman muli. So, hanggang dito na lang po ang ating video. At abangan naman po natin sa susunod kung ano na naman ang mga tips na ituturo ko sa inyo about sa ating mga halaman. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood at nag-subscribe. Paki-like and share na rin po. Maraming salamat. Bonsai po kayo dyan! Ginagawa mo!